Amen. Praise the Lord. In Jesus' name, Happy New Year everyone. Lahat po inaanyahan ko magsitayo ngayong umaga. At muli po, sa pagpasok ng bagong taon, ang pangalan ng ating Panginoon ang ating itaas. Wala nang iba. Pasalamatan natin siya. Purihin natin siya. Amen? Amen. Muli po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. In Jesus' name, let's sing, Come, Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. We declare nothing is impossible. Amen. Oh, we believe in miracles, God, that you can do all things, Jesus. We believe only in your name. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel.
you can do anything. 'Cause through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Oh, through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. We sing. We speak to every limitation. Oh Lord, victory is my declaration. This is the same power that raised you from the grave. This is in me, so I will give you praise. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. We believe God. Naniniwala pa po tayo na nothing is impossible with our God. Amen. Parang konti lang yung naniniwala. At naniniwala po ba tayo na nothing is impossible with our God? Amen. This is the new year. Let's declare the presence of God. Declare His Holy Spirit in our lives. Oh, we believe in your name, God. Come on, church, all together. Let's declare, I believe. 'Cause I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe. Oh, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Yes, I believe in you. Lord, I believe, I believe. Yes, I believe, let's sing, I believe. Oh, I believe in everything, God. I believe in you. Yes, I believe. Oh, I believe. Through you we sing. 'Cause through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. As I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. 'Cause through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. Yes, God, we believe that you can turn our sorrows to your victory, God. That only you, Jesus, can do the impossible. Have your way in our lives, Lord. Have your way. I love you, Lord, for your mercy never failed me,
Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, let's declare this. Oh, I will sing of the goodness of God. Amen. I love your voice. For you have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Jesus, your goodness is running after, it's running after me. Let's declare that. Oh, your goodness, it's running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. For your goodness, it's running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. In all my life you have been faithful. In all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Come on, let's sing that again. All my life, in all my life you have been faithful. Jesus, in all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, yes, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. Amen. Palakpakan po natin ang kabutihan ng ating Panginoon. In Jesus' name. At mas masasaksihan pa natin ang kanyang kabutihan. Amen. Let's believe in the goodness of God, in the things that He can do to our lives. We believe in your name, God. With everything we are, God, we believe in your name. Hallelujah. You want my life, you want my strength.
be lifted up, and I will sing. Lift your praises high, Lord, be magnified. For you make all things new, I will believe. Yes, He makes all things new. We believe in you, God. So hear this song, receive our praise. You are our strength for all our days. We lift you up, our voices high in every storm. Let God arise. In Christ forever I stand. I will believe. You are strong enough, Lord, in my weakness. God, be lifted up, and I will sing. Lift your praises high, oh Lord, be magnified. You make all things new, I will believe. Oh, I will believe, Jesus. Come on, we sing. Oh, your love will never fail. 'Cause your love it knows no end. Your love will never fail. And oh, your love, it's stronger than my shame, or greater than my pain. Your love will never fail. Oh, your love will never fail. Oh, your love, it knows no end. Your love will never fail. Oh, your love, stronger than my shame. It's greater than my pain. Your love will never fail. I will believe. You are strong. God, and I will sing. Lift your praises high, Lord, be magnified. You make all things new, I will believe. You are strong enough, Lord, in my weakness. Oh, God, be lifted up, and I will sing. Lift your praises high, oh Lord, be magnified. You make all things new, I will believe. Only you, Jesus. I will believe. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. To God be the glory. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon Diyos. Binabati ko kayo ng isang Happy New Year sa inyong po lahat. Ang aking pong babasahin ay matatagpuan sa mga awit,
106, 1 hanggang 5. Purihin ninyo ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Sino magbabadya ng mga pangyarihang gawa ng Panginoon o makapagpakilala po niyang kapurihan? Mapalad silang nag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Alalahanin mo ako, O Panginoon, ng lingap na iyong pinagkaloob sa iyong bayan. O dalawin mo ako sa iyong pagliligtas upang makita ko ang kaginhawaan ng iyong hirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumalwalhati na kasama ng iyong mana. Purihin po ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sama-samang manalangin. O Ama naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Diyos, muli mo pong matutunghayan ang iyong mga anak na minsan pa ay muli po kaming nagkatipon-tipon sa umagang ito upang magpuri at sumamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon Diyos. Lord God, pagpalain mo po ang munting gawain na ito, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon Diyos, sa umagang ito. Dinggin nawa namin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita na aming maririnig at magsilbing tibay sa aming pananampalataya, O Lord God. Lord, kami po ay muling nagpapasalamat sa iyong mga biyaya at papalang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa aming Panginoon Diyos. Salamat, Panginoon, sa aming malakas pangangatuan na ibinigay mo, Panginoon. At maraming salamat din po, Panginoon Diyos, itong nagdaang taon na ito, na binigyan mo kami ng ibayong pag-iingat sa aming mga lupang katawan, Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Ama, sa presensya mo at pinagkaloob mo sa amin, Panginoon Diyos. Lord God, humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakamali, Panginoon Diyos. At patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon Diyos. Lord, idinadalangin ko rin po ang aming kapatid na itatayo mo sa iyong harapan, na siya po ay magbibitaw o mamumutawi sa kanyang mga labi. Ang aming pong maririnig ay magsilbing tibay sa aming pananampalataya. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Jesucristo, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos at maraming salamat sa Panginoon. Kayo din sa inyo mga kapatid na marahil sa kabila ng kapaguran at naunawaan ko na ang iba sa inyo ay nanggaling pa po sa malalayong lugar. Bugso ng damdamin, tawag ng damdamin, gabay ng Espiritu na kung saan ay ninanais nating makadalo o makapunta ng personal sa ating gawain dito po sa Bahay Dalanginan sa lokal ng Dian. Marami tayong naging karanasan nitong nakaraang taong 2021. Ngunit sa awa at biyaya ng Panginoon, isang mabiyayang taon muli ang kanyang ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, mula sa puso para sa Panginoon. So, hindi ko malaman ang message bagamat may ipinaalala muli sa akin ng Panginoon na every year
tinatalakay natin ang isang topic na pinamagatan nating bagong umaga, bagong pag-asa. Sapagkat bagong umaga muli sa unang linggo ng taong 2022. So, naalala ko pa yung ating chairman, ang kapatid na Brother Ailey, bagamat hindi nga po sila nakakadalo ngayon dahil nga po sa pagtalima sa protocols. Ang sabi po niya, narinig ko po yun na para bang napakasarap daluhan yung huling linggo ng taon at yung unang linggo ng bagong taon. Katulad nga ngayon, ayan, salamat, medyo maliwanag at ang totoo niyan na medyo hindi ko kayo makilala masyado dahil may mga face mask po tayo. At saka yung iba sa atin, 2 taon na ata tayo bago nakita. Si kapatid na Eunice, yes, sorry. Kapatid na Eunice, nandiyan po siya. Hinanap ko po siya doon sa dako ng tramo. So, naroon po pala ang kapatid na Eunice. Salamat sa Diyos. Ang ating mga kapatid na Louie, ang mga kapatid po natin dyan sa Pasay. At ganyan din po, mga kapatid po natin sa, pinakamalayo na po yung Batangas. Pagkatapos, Laguna, At malalayo po ang pinanggalingan ng ilan sa atin. Ngunit nararamdaman ko nga na bugso ng damdamin natin bilang mga anak ng Diyos. Basta't gusto natin makarating doon sa ganitong pagsamba. But I'm sure yung mga iba namang sumusubaybay sa gawain natin ay matamang nakikinig sa ating live streaming na ito. Okay, so tayo po ay dadako na sa atin pong topic na pinamagatan po nating let go and move on. O let's move on. Let go and move on. Bahagi po ito ng ating malawak na topic na bagong umaga, bagong pag-asa. Babalikan ko lamang na ang bawat isa sa atin nitong 2021 or naging nung 2020 ay may mga karanasan. Hindi lamang pare-pareho. Ang iba, unang-una nga nagkaroon ng karamdaman. Ang iba, may mga kakilala po tayo, mga kaibigan, na tinawag na ng Panginoon ang kanilang mga mahal sa buhay. Nakakalungkot at alam naman po natin ang bagay na yon. Ang iba ay nawalan ng hanap buhay. Ang iba ay nagkaroon ng mga problema na maliban pa po roon. So maraming bagay, yung mga naranasan po natin. Ngunit sa kabila ng bagay na yon, bagamat siya ay sinasabi niyang siya ay napahirapan, siya ay binugbog, mayroon pong sinabi si Paul sa aklat ng Philippians. Ganito po ang ating mababasa roon. Ano ba ang naging karanasan ni Paul? Sabi po rito sa aklat ng Pilipos, ayan, dito po sa chapter 3, simulan po natin ang pagbasa sa verse 12. Sabi po niya, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako, baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Sa verse 13, mga kapatid, sabi po niya, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapwat isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran. Napakahalaga po nung kanyang sinabi, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Let's move on. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mga sandali, ang araw, ang buwan o ang taon na yon ay isang alaala na lamang sa ating isipan. Marahil naging masaya po tayo, magandang alalahanin. Ngunit doon sa mga bagay na waring nakakatakot, masakit, maaring sangkot ang maraming bagay sa ating buhay. Ang sabi po niya, isang bagay ang kanyang ginagawa, ang ginagawa ko, na na nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran. Wag na kasi, tapos na yon. Aywan ko ba? Hindi ko malimot. Tapos na nga yun, kalimutan mo na. Hindi naman maganda yung iniisip mo, kapatid . Hindi po ba? Doon sa mga bagay na maganda, alalahanin natin. Ngunit doon sa mga bagay na nagbigay sa atin ng kalungkutan, nawalan ako ng trabaho noong 2020.
Nagkasakit ako. Lumipas na yon. Ang pinakamasarap na damhin natin ngayon, mga kapatid, ay ano po, ihinatid tayo ng Panginoon sa isang bagong buhay, sa isang bagong yugto ng buhay. 2022, ito nga po yung unang Sunday ng 2022 at napakasarap na sa oras na ito, ang ating isipan, ang ating puso ay nakapokus sa mga bagay na pangkabanalan. Salamat sa Diyos nagmumula ang mga biyaya at mga pagpapalang tinatamasa natin hanggang sa mga sandaling ito. Para sa Panginoon, mga kapatid, palakpakan naman natin siya. Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon. So, ano yung una kung ganon? Meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan o babalikan. Sa isang bagong umaga, sa topic po na nating let's move on, ano ba yung dapat na una? Ano yung unang-una? Alam nating lahat, pagtatanungin tayo. Pagising sa umaga, praise and worship, pagpapasalamat. Isabuhay natin. Meron bang taong gumawa nun? Alam po ninyo, dito po sa banal na kasulatan, nagalit ang Diyos, hindi po ba, sa aklat ng Genesis? Kasi masama ang tao except sa isang family. Yung family ni Noe, hindi po ba? Kaya itong si Noe, sa nakita ng Diyos na masama ang tao, pinagawa niya ng isang barko o isang daong, hindi po ba? At alam po ba ninyo, nung panahon na yon, si Noe ay 500 years old pa lang. Ganun ba kahaba talaga yung buhay ni Noe? 500 years old po yun. Bagamat ito po hindi nakalagay sa ating projector, mababasa naman po natin. Ano ba, saan ba nakasulat yon? Sabi po rito, sa chapter 5, verse 32, at si Noe ay may 500 taon. Ayan. At naging anak ni Noe, si Sam, si Cham, at si Hapet. Okay, so, 500 years old. Tama po ba yon? Inutusan siya ng Panginoon. Okay, gumawa ka ng daong o malaking barko. Natapos niya po yun, 10 ng kanyang, katulong niya yung kanyang anak at manugang at marahil yung asawa. Kasi 8 po sila, hindi po ba? 100 years. 100 years po nilang nagawa yon. So, kung ikukumpara natin sa buhay na ito, minsan napagod tayo last year, hindi po ba? Hindi muna ako dadalo. Kasi, napagod ako. Minsan, yun po yung yun po yung tuksong sinasabi, yung physical na pagod natin, minsan, yung spiritual na buhay natin, na isa-set aside po natin. Nagiging pangalawa na lamang yon. Kanya nga't sabi nga ng Panginoon kila Peter, sabi niya, manalangin kayo, mahina ang katawan. Totoo po yon, napapagod tayo. Sabi ko nga, nakakatulog na lang tayo sa kapaguran natin, hindi na tayo nakapagpapasalamat sa Panginoon. Pagising naman sa umaga, nagmamadali tayo dahil papasok tayo. Nakalimutan nating nagpasalamat, humingi ng guidance sa ating Panginoon. Minsan nagiging practice po natin yan. Pero sa panahon ni Noe, ang ibig ko pong tukuyin dito, yung kanilang kapaguran, yung family niya, 100 years po nilang ginawa yung bangka, yung barko na yon. Nakasulat po yun sa Biblia. Ganito po ang nakasulat sa chapter 8 o sa chapter 7, verse 11. Wala po sa ating projector, babasahin ko na lamang. Pero salamat kung mahuli po ng ating operator. Sabi po rito, sa ika-6 na raang taon ng buhay ni Noe, ng 2 buwan, sa 17 araw ng buwan, ng araw ding yaon, ay nangasira ang lahat ng bukal na lubhang kalaliman, at ang mga durungawan ng langit ay nabuksan. So, salamat kapatid, magaling kang operator talaga. So, ngayon, ang ibig kong sabihin, 100 taon nilang ginawa yon. 100 taon. Di nakakapagod, hindi po ba? Si Noe kasi nabuhay siya ng 950 years. Yun yung buhay ni Noe. So, yung 100 years, inilaan sa paggawa ng bangka. Okay, so, ang ibig kong ipatungkol sa inyo, sa kabila ng pagod nila, nag-subside na po yung baha. At doon ko po ibig ipakita sa inyo. Nakasulat po yan sa chapter 8, verse 20. Puntahan na lamang natin yung 20 hanggang 21.
Okay. Natapos na po. Dito po kasi sa 15, ang nakasulat po kasi rito sa 15 muna, I'm sorry. Chapter 15, 8:15. Ayan. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinasabi, verse 16, lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo, yung kanyang manugang. So kung ganon, nawala na po yung baha. Hindi po ba? Kung babasahin natin yung mga sunod-sunod na chapter, makikita po natin doon yung pagtas ng baha. Walang nakaligtas, namatay po silang lahat. So pagkatapos po ng panahon na yon, I think 4 months, mababasa naman po natin dito, nag-subside na po yon. Sabi ng Panginoon, okay, bumaba ka na. At yun nga ang gusto kong ipakita sa inyo. Waring tayo po ay nakalaman doon sa daong. Halimbawa lang po yon. Sa taong 2020 kasi, tayo rin ay nakasakay sa isang daong sa ating buhay. Dumating na po tayo sa 2022. Tama po ba ako? Yan. At yun, siguro, nung countdown na sinasabi, nag-pray tayo sa Panginoon. Marami tayong mga hinihiling, hindi po ba? Marami tayong mga wishes, hindi po ba? Ganun po yung practice natin. Panginoon, sa taon na ito, gusto ko po sana makatapos na po ako ng pag-aaral. At sa inyong awa, Panginoon, makapasa po ako sa aking board exam. May mga ganon, hindi po ba? So, ganon din po yung nangyari. Bumaba ka na mo, bumaba ka na, dalhin mo yung family mo. Ang gusto kong ipatanaw sa inyo, yung 3 pag-aaralan natin. Praise and worship, anong ginawa? Puntahan na po natin itong verse 20. Ano yung kanyang unang ginawa? At ipinagtayo ni Noe ng isang dambana means altar, ang Panginoon, at kumuha sa lahat ng malinis na hayop at sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. Ang unang ginawa niya, naghandog siya. Nagpasalamat siya sa Panginoon. At yun yung dapat na makita natin, kapatid. Sa buhay natin na ito, ang unang-una, yung first and foremost na sinasabi po nila, yung Panginoon. Karen, wala naman akong ihandog ng mga katulad ni Noe. Yung prayer po natin, napakahalaga po nun. Huwag nating hahayaan. At tama po yung inyong pasya o yung mga nakikinig sa live streaming na ito, na binibigyan nila ng oras yung bagay na yon. After all, iiwan din naman natin yun eh. Sabi po ni Paul, ano sabi niya? Nililimot niya yung mga bagay na nakaraan. At tinutungo niya, let's move on. Tutungo na po tayo, katulad din ni Noe. Pero ang unang kanyang ginawa ay sumamba sa Diyos, nag-alay sa Diyos, nagpasalamat sa Diyos. At anong nangyari nung sumunod na verse? At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. Tinanggap ng Diyos ang bagay na yon. Kaya napakaganda, mga kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon sapagkat siya yung priority sa iyong buhay. Hindi mo inuna yung iba. Katulad ni Noe. Katulad din ni Abraham. Sabi ni Abraham, pumaroon ka. Ginawa niya po yun, bagamat hindi niya nakikita kung anong kapalaran mayroon siya. Ngunit naniniwala siya na ang Panginoon ang nag-utos sa kanya, hindi siya pababayaan ng Panginoon. Natatandaan ba natin ang sinabi ng Panginoon? Sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Kanya nga't ang unang bagay po pala na ginagawa ng mga anak ng Diyos, ang priority sa ating buhay, mga kapatid, ay ang Panginoon. Nakatulad nga ng ginawa ni Noe. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy. So, ano pa yung sinasabi? At nagsabi ang Panginoon sa sarili, ayan, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa tao, sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama mula sa kanyang pagkabata, ni hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay na gaya ng aking ginawa. So, mapapansin po natin na sinamyo ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon ang kanyang family. Verse 9, chapter 1, at binasbasan ng Diyos si Noe
at ang kanyang mga anak. So, gusto natin nang tayo po ay pagpapalain, kaya nga nakalagay doon, Blessed 2022, di ba? Sa ating mga group chat, puro nakalagay, pagpapalain tayo. Kung ano? Kung number 1 siya sa atin. Kaya, ang mahalaga po pala sa ating buhay na ito, ano man yung ating karanasan, kapatid na rin paano naman nangyayari na wala na nga ako ng hanap buhay? Ano yung sabi ni Paul? Kalimutan na yung mga bagay ng nakaraan. Isang bagay ang aking ginagawa na nililimot ko na ang nakaraan. Anong nangyari kay David? Namatay yung kanyang pinakamamahal na anak. Ipinag-pray niya pero namatay din. Di po ba? Nag-pray na nga ako, namatay din yung anak ko. Ano yung paninindigan niya? Ako ay susunod sa kanya. Hindi na siya makababalik sa akin. Ngunit ako ay susunod sa kanya. May mga bagay na hindi natin makontrol sa buhay na ito. May mga bagay talagang halos abot kamay na, ngunit hindi pa rin nangyayari. So, mahalaga kung ganon. Na anuman ang mangyari sa ating buhay na ito, yung trust natin nasa Panginoon. Yan yung faith na sinasabi ron sa Hebreo. Ang dapat na lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Ang mga bagay na nakikita, sabi ni Paul, hindi na niya binibigyan ng number 1 po yun, sapagkat alam niya na ang mga bagay na nakikita ay lumilipas. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita. Ang kanyang tinutukoy sa chapter 8 ng Romans ay bagay na espiritual. Ang sabi po niya, ang bagay na yan ay eternal upang habang buhay. Kaya, number 1 na po tayo, praise and worship. Okay, ngayong taong 2022, praise and worship. Napakahalaga po nun. Ano pa? Tapos na po ba tayo ron? Aba, mayroon pang sinasabi ang Hebreo bago natin iwanan. Ito naman ay parang review. Everywhere, sa bawat taon, mga kapatid, nagiging topic natin ang bagong umaga, bagong pag-asa, let's move on. Hindi po ba? Ano yung sinasabi po rito sa Hebreo? Sabi po rito sa chapter 10, verse 25. Laging nababasa po natin ito, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Karin ni pandemic. Kaya nga po, sa awa at biyaya ng Panginoon, sa mga kapatid, sa mga local officers po rito sa Dian, na pagtibay po natin, na tayo po ay nag-provide ng atin pong mga gamit, at sa awa at biyaya ng Panginoon, ipinagpapatuloy po natin itong live streaming upang ang mga ilan sa ating mga kapatid na hindi po makadalo dahil nga sa nangyari, ay nakakapanood ng gawain ng Panginoon. Ang panunood kong ganon ng bagay na ito, actually, hindi naman para doon sa nagsasalita, kundi para sa Panginoon. Ngayon, Karin mga bagay naman, okay, manood tayo sa iba, mga kapatid, ang ating ginagawa ay bagay na espiritual. Kaya mahalaga na yung bagay na, kung tawagin natin priority, ay yung mga bagay na espiritual. Paano yung hanap buhay ko? Pangalawa na lamang yon. Hindi naman inaagaw yun Nandoon pa rin yon. Mahalaga lang, katulad ni Noe, ano po, ang una niyang ginawa, pagkatapos ng mahigit 100 taon na pagod ng kanilang family, pagbaba po nila doon sa daong, gumawa siya ng altar, gumawa siya ng dambana, at sinamban niya ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga offering. Nawala na rin naman yun ngayon. Napag-aralan natin nung nakaraan, nung nakita ng 3 wise men, ang sanggol doon sa pasabsaban, napag-aralan po natin yan, sa aklat ng Mateo, sa aklat ng Lucas, nakita nilang sanggol. Ano yung ginawa nila? Yung hari, hindi naman nila sinabi na, andun pa rin sanggol, nakita mo ba? Hindi po. Sinamba nila at nagregalo po sila roon. Talagang yung regalong yon, kung atin pong palalawaking hanggang sa ngayon, yun po yung ating mga praise and worship, pagpapasalamat sa Diyos. Kung babasahin po natin ang mga sinulat ni David, purihin ninyo ang Panginoon. Magkaingay kayo. Kumbaga, magkaingay kayo. At of course, yung prayer natin, hindi natin aalisin yon. Tapos na po tayo sa number 1. Ano yung number 2 naman? Ito po ba nagagawa natin?
Pastor, baka hindi mo rin nagagawa yan. Forgive and forget. Ay, kapatid na Jerry, nandiyan ka. Forgive and forget. Ay, basta. Pinatawad ko na siya pero hindi ko talaga makalimutan. Forgive and forget. Ano po ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na yan? Kung tutusin, dapat mahabang talakayin po natin yan eh. Pero ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong mag-alala, maiksi lang ito. Pero dapat, unang linggo ng taon, dapat 2 oras ang message. Pero paiksi na lamang natin para hindi naman kayo mainip. Isaiah, may sinabi po rito. Ano bang sinabi rito sa Isaiah 43? Ganito po ang ating mababasa. 25. Ayan. Ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalangsang, alang-alang sa akin, at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. At hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Ano yung sinabi roon, bagamat March pa ata o April yung Holy Week na tinatawag po natin? Number 1, Ama, patawarin mo sila. Napakahalaga ng pagpapatawad pala sa ating buhay na ito. Okay, nandoon po tayo sa praise and worship, yung number 1. Hindi mo naman kausap minsan ang kapwa mo, di po ba? Ano po ba? Ano pa po ba yung binabanggit dito? Na pag-aralan po natin yan. Punta na nga natin yung New Testament. Sa chapter 6, ano ba yung sinasabi po roon? Sa chapter 6, ayan, simulan po natin sa 14. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan. Once we forgive, we are also forgiven. Pag tayo po ay nagpatawad, tayo po ay pinatawad na. Kaya nga po sa verse 15, sabi po rito, datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan. Forgive and forget. Pagka pinatawad mo na siya, nung pinatawad tayo ng Panginoon, hindi na niya binabawi yun eh. Hindi po ba? Hindi na, yung gift na ibinibigay natin, natalakay po natin yung exchange gift, babawiin pa ba natin yon? Hindi na. So, kung pinatawad natin siya, kalimutan na natin. Naalala pa natin, normal na lamang po sa tao yun eh. Hindi po ba? Ngunit sa puso natin, kahit buksan pa natin ang puso natin, wala na tayo ng sama ng loob sa Kanya. Bakit? Dahil mabait na siya sa atin? Hindi. Dahil sa ating pagtalima, sa ating pananampalataya na inuukol natin sa Panginoon. Kung sa atin lang, hindi natin kaya. Di po ba? Kung sa atin lang, hindi natin kaya. Kaya may sulat si Paul sa taga-Romans. Sabi niya, ang Espiritu ang tutulong sa inyo, ang gagabay sa inyo. Kung tayo lang, kung damdamin lang natin. Nabasa natin sa Genesis kanina, mula sa pagkabata, masama na yung tao. Sapagkat the fall, nagkasala nga tayo eh. Kaya nga, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. Siya naman talaga ang centered ng ating buhay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, kung babalik-balikan natin, kung wala ang Panginoon, wala rin po tayo. So, nandyan ang Panginoon at yung ating pananampalataya sa Kanya, yung ating pagtalima sa Kanya, dapat totoo. Kasi natatalos niya ang lahat ng bagay. Kasi omnipotent God yung ating Diyos. Alam niyang lahat. Kaya niyang, hindi siya control ng oras, kahit na matagal, sapagkat siya ay pinakamakapangyarihan. Siya yung gumawa ng langit at lupa. Huwag nating kalilimutan na siya yung creator, hindi po ba? Siya yung gumawa ng lahat ng bagay na nakikita natin. Na ang sabi nga naman ni Solomon, iiwan din naman natin ang mga bagay na yan. Forgive and forget. Sabi nga po natin, once we forgive, we are also forgiven. Kaya, hindi ka makapagpatawad, pasensya ka na, kapatid. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. Karini, baka sabi mo lang yan. Hindi po, binabasa ko po sa banal na kasulatan. Karanasan naman natin lahat yan. Kahit si pastor, nararanasan niya ang bagay na yan. Maraming ang mga karanasan ng pastor na marahil hindi naman tamang ikwento na,
Pero kung ano yung nararanasan ng bawat isa sa atin, mas nararanasan pa nga ng ating mga manggagawa ang bagay na yan. Kaya nga sabi nga po ni Paul sa 2 Corinthians, doon sa kanyang pag-ibanghelyo, sabi niya, nabugbog nga ako eh. Sabi po niya, nasaktan po siya na napunta raw po siya sa ilalim ng dagat. Sa mga kapanganiban ay naging panganib ang kanyang buhay. Ngunit, anong sabi po niya? Ngunit, sabi po niya, kung kailan ako mahina, ako nga ay malakas. Ano ibig sabihin nun? Kay Kristo po siya naging malakas. Kanya nga po, karanasan natin yan, at sabi nga po natin, forgive and forget. Sabi nga po rito, babasahin ko lang po sa 2 Corinthians chapter 12. Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10. Verse 10. Ganito ang kanyang sinabi. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis dahil kay Kristo. Pagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Sa verse 8 tungkol dito, makaikatlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. Ano yon? Nagkasakit po siya. Nagkasakit si Paul. Pero hindi po inalis sa kanya. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan, kahit bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa kabila ng kanyang karanasan, yun yung kanyang ministry. Naranasan niyang lahat yung hirap, di po ba? Ngunit sa kabila nun, sabi niya, sa panahon ng kanyang kahinaan, siya ay malakas. Bakit siya nagiging malakas? Dahil sa ating Panginoon. Kung sa atin lang talaga, magiging mahina rin tayo. Marahil babagsak din po tayo. Pero dahil sa Panginoon, mga kapatid, nagiging malakas po tayo. At isa nga pong secret yung bagay na yon. Walang konsyensya na sumusurot sa ating puso at isipan. Makikita po natin ng mata sa mata ang ating kapwa. Malinis ang ating pagkatao. Haharap tayo sa Panginoon na malinis at karapat dapat nating maihirap ang ating sarili. Chapter 12, verse 1, yung verse 2, sa uladin ni kapatid na Olive po yun, na mag-iba kayo, hindi po ba? Yung verse 1, ano yung sinasabi sa verse 1? Na inyong iharap ang inyong mga sarili na isang haing buhay. Hindi po ba? Banal na kaaya-aya sa Panginoon, nasa ninyong katampatang pagsamba. Paano natin magagawa, mga kapatid, yung bagay na yon? Kung hindi pala natin na isa sa buhay yung forgive and forget. Mayroon pa rin sa puso natin. Mahirap gawin yon. Pero mga kapatid, sa awat biyaya ng Panginoon, darating din ang oras na mawawala na po yon. Ang mahalaga, matapat tayo sa Panginoon. Matapat tayo sa Panginoon kasi nalalaman niya naman ang lahat ng bagay. Kaya, sabi nga po, babalikan ko lang, pagka tayo ay nagpatawad, tayo ay pinatawad na. Pero kung hindi tayo marunong magpatawad, ang sabi ng Biblia sa pamamagitan ni Mateo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa langit. So mahalaga po pala sa ating buhay na ito, ang bagay na yon. Forgive and forget. Nakakadalawa na po tayo. Ano yung una? Dapat siya yung first and foremost. Praise and worship, yung prayer natin, huwag nating kalilimutan. Huwag nating kalilimutan. Huwag nating hayaan na lilipas ang 24 hours na hindi man lang tayo nakapagpasalamat sa Panginoon. Pagod na ako. Pagod naman ako. Nag-pray naman ako. Panginoon, pagod na ako. Pray, Lord, thank you. Tutulog na tayo. Bigyan naman natin ng oras. Bigyan naman natin ng oras ang Panginoon. Sa ibang pag-aaral nga, kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoon, hindi ba kayo maaaring makipagpuyat sa akin ng kahit isang oras? Nakasulat po yun sa Biblia, sa Mateo, isang oras kang magpipray. Marahil hindi naman ganun kahaba. Sige na, hindi na ganun kahaba. Ngunit ang mahalaga, nagpray ka ba? Nagpasalamat ka ba sa Panginoon? Kaya napakahalaga, napakapalad natin, mga kapatid. Pagdating, kapatid, ng year 2022,
lalo na po kaming mga seniors, ano po, sa awa ng Panginoon, malalakas pa po tayo. Di po ba? Narito po tayo. May mga ibang kapwa po tayo, bata pa sila, tinatawag na sila ng Panginoon. So, tatandaan po natin yung pangalawa, forgive and forget. At may isang verse pa po na sinasabi po roon. Sabi ko nga, hindi naman masyadong mahaba itong topic na ito, pero napaka-importante sa ating spiritual na buhay. Nakasulat po ito sa aklat ng Ephesians. Sabi po rito, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng dugo. Ayun nga po yung nangyari. Na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. The forgiveness of sin according to the riches of His grace. The forgiveness of sin. Pinatawad tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kung saan ay natigis doon sa krus ng Kalbaryo. Ano ba yung reason? Dahil sa ating mga kasalanan. Nakasulat sa Hebreo, yung mga dugo ng baka, yung mga dugo ng kambing na ino-offer nung mga unang panahon, katulad ng ginawa ni Noe, ay hindi sapat upang makapag-alis ng kasalanan natin. Kundi ang nakapag-alis ay yung pagpapako sa ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya dapat kilalanin natin at sampalatayanan natin ang bagay na yon. Sapagkat yung ginagawa nila Noe nung panahon na yon ay bagay na seremonyal na ngayon ay hindi na po natin ginagawa sapagkat sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay kinikilala natin ang Panginoon na nagpakahirap, nagpakahirap upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16, alam ng marami sa atin yan. So, babalikan lamang po natin, ginawa ng Panginoon yon sa sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya nga, hindi naging judgmental, hindi po ba? Doon sa isang babae, hindi rin po siya nagsabi. Hindi po ba? Kaya sabi niya, ako man ay hindi rin, magja-judge sa kanya. So, kung ganun mga kapatid, ang word na forgive o pagpapatawad, ay madali nating gawin. Pero yung bagay na forget, minsan, natatraffic bago mangyari. Hindi po ba? Napatawad ko na siya, pero alam ko, sa puso at isipan natin, naroon pa rin. So, forgive and forget. Katulad nga po ng ginawa ng Panginoon, pinatawad niya tayo. Anong magiging kapalit nun? Manampalataya lamang tayo, maniwala lamang tayo. Kaya nga po, by grace you were saved, sabi nga po roon sa banal na kasulatan. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. So dapat ba, karinin na hindi na po kami gagawa? Hindi, kasi kung may pananampalataya ka, ang bunga nun, yung good works. Hindi po ba? Mali yung paniniwala na, kaya ka gumagawa para mapupunta ka sa heaven. Kung pinanampalatayanan mo ang Panginoon, ay napatawad ka na. Ngayon, bilang isang napatawad na, bilang isang anak ng Diyos, namumuhay ka nang naayon sa kanyang palatuntunan. Bunga lamang ng iyong pananampalataya, yung good works na ginagawa mo. Hindi ka gumagawa para ka maligtas. Ligtas ka na, kapatid, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, yung ginagawa nating good works, bunga yon ng ating pananampalataya. Isa na lang, kapatid, at tayo po'y magtatapos na. Praise and worship, forgive and forget. Ano pa yung isa? Share the blessings. Naku, Karin, parang hirap naman ata yung sinasabi mo. Hindi pa ako nagsasalita niyan. Yung banal na kasulatan. Share the blessings. Nagawa na nating lahat. Nagpuri na tayo, nagpatawad na tayo. Ano pa? Ano ba sinasabi pa? Magbigay ka naman. Parang hindi ko ata magawa yon. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa bagay na yan? Pinag-aralan po natin yan ng mga nakaraan. Maraming mga verses po ang nagsasabi riyan. Isa na lamang, konti na lamang. Ganito po natin sisimulan. Sa aklat ni Marcos, sa chapter 10, ay may nakasulat po roon.
Mayroon po kasing isang binata na nagtanong sa Panginoon na tinatanong niya kung paano raw ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, alam mo ang kautusan, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. Marami po rin nakasulat po roon. Ang sabi po nung binata, nagawa ko na po lahat yung bagay na yun. Simulan po natin ang pagbasa kung ganon sa verse 21. Pero yung unang sinabi ko sa inyo, nakasulat po yon sa mula sa chapter 18 hanggang 21. Siguro marahil, kapatid, pwede ba nating ibalik sa verse 18? Pakibalik natin sa verse 18 para nagiging maliwanag sa atin. Total, ilang verses na lamang ito. At mahalaga ito sapagkat share the blessings. Ano po? Verse 18, simulan natin. At sinabi sa kanya, babasahin ko na lamang, kapatid. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Ay, salamat. Salamat, kapatid. Verse 20. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Ayun. So, ginawa niya na yon. Mabait siya. Hindi siya gumawa ng yung mga bagay na nakasulat po roon. Ano po? Yung mga bagay na pagnanakaw, ginagawa niya na. Naging mabuti po siya. At totoo naman po yun. Kasi dito po sa verse 21, pansinin po ninyo, at pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Sabi nga po rito sa English version, then Jesus, beholding him, loved him. Ano po? Love him. Sabi, giniliw siya. At sabi ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Yung mga alagad po kasi tinawag ng Panginoon. Sabi kay Peter, Peter, sumunod ka sa akin. Mula ngayon, hindi ka na mamamalakaya ng mga isda, kundi mamamalakaya ka ng mga tao. So, marahil, magkaugnay naman yung sinulat ni Marcos sa bagay na ito. At anong nangyari? Anong nangyari po roon nung sinabi ng Panginoon tungkol sa kayamanan? Verse 22, datapwat siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong namamanglaw sapagkat siya'y isang taong may maraming pag-aari. Ayan, 23. At lumingap si Jesus sa palibot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap, hindi naman sinabi niyang wala, kundi ang sinabi lang po rito, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Parang unfair, hindi po ba? Mayaman ka pero yun po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Bakit kaya? 24. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa kayamanan. So, mga kapatid, yung mga bagay na material, ay kung mayroon po tayong mayamang mababasa, ay si Haring Solomon na. Si Haring Solomon, may mga mababasa po tayo na yung kanyang mga inaapakan, ay gold, di po ba? Yung kanyang mga kapakapan ng yung mga amba, may mga gold. So, ang yaman po niya. Kaya sa kanyang sulat, nagkaroon siya ng mga bagay na kinaiinggitan ng tao. Di po ba? Ngunit, sabi po niya, ang lahat ng mga bagay na yon ay nauwi sa wala. Ano yung ibig kong sabihin? Ba't binabanggit ko pa yon? Sinabi ng Panginoon nga sa ating binasa na mahirap daw magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa kayamanan. Mahalaga ang bagay na material. Hindi po yan tinututulan ng banal na kasulatan. Ngunit para doon na lamang natin sa Kanya lahat ibubuhos yung ating atensyon.
baka may pagkukulang din po tayo kung pag-uusapan natin ang bagay na espiritual. Bago magpunta ang bansang Israel doon sa lupang pangako, ano po yung sinabi ni Moises bago siya mamatay? Chapter 8 ng Deuteronomy, mag-ingat ka. Pili niya puyo bago siya mamatay. Mag-ingat ka na baka makalimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa pagkakaroon mo ng mga maraming kayamanan. Baka pagka ikaw ay nakapagtayo ng mabubuting bahay, nagkaroon ng mga ginto, nagkaroon ng mga bakahan, ay makalimutan mo na ang Panginoon mong Diyos. Kaya mga kapatid, pagpapalain po tayo sa year 2022, bakang ilan sa atin dito yung mga mayayaman na, mga kapatid, ipinapaalala lamang po sa atin ng banal na kasulatan, huwag naman nating kalilimutan ang ating buhay espiritual. Amen? Amen. Mahina eh. Oo, ganun. Amen, oo. Amen? Amen. Parang mahina. Kaya, bahala kayo, mahina ang sagot nyo. Hindi kayo pagpapalain ng Panginoon. So, mapapansin po natin na nung sinabi ng Panginoon doon sa isang binata, gumawa naman talaga siya ng mabuti. Kasi nung tinitigan siya ng Panginoon, ginilaw siya. Sa English version nga ng King James, love Him. Di po ba? Alam ng Diyos na yung lalaking yon mabuti. Kasi alam niya yung pag tinignan ka lang ng Panginoon eh. Di po ba? Kaya nga si Nathanael nagtataka eh. Tinignan lang siya eh. Sinabi sa kanya kung sino siya. Di po ba? So, pero yung bagay na yon nalumbay siya. Nung ari-arian niya, ipamigay sa mahirap at sumunod ka sa akin. So, ano pa po yung sinasabi sa atin ng banal na kasulatan? 2 verses na lamang po. Sabi po rito, na ito naman ay naririnig na ninyo marahil, lalo na nung exchange gift, nung naging topic po natin yan. Sabi po ni Pablo sa mga kay Timoteo ay ganito. Yan. Sa unang sulat niya, ito po kasi yung mga huling sulat ni San Pablo kay Timoteo. Matandaan na po siya. Verse 17, tama po ba ako? Yan. Verse 17 ng chapter 6. Chapter 6, verse 17. Ang mayayaman sa sanglibutang ito. Di tayo na yon, hindi po ba? Mayaman po tayo, hindi po ba? Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo. Yan, pagbilinan daw. Huwag magsipagmataas sa pag-isip at huwag umasa sa kayamanang di nananatili. Mga kapatid, kung alam naman po tayo, kung tayo man ay mayaman steward lang naman po tayo, katiwala lang tayo. Katiwala lang. Ipinagkatiwala lang sa atin pansumandali. Sabi po rito, na di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Siya naman talaga ang nagbigay nun. Hindi ko na i-mention, pero pagka nakita ko sa Facebook, pwede naman natin tignan mamaya, may mga nag-post na maraming pagkain, kapatid na Ruti, sa kanilang lamesa. Maraming pagkain. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, yung Panginoong Diyos daw yung nagbibigay sa atin. Tama naman po yun, hindi po ba? Bagamat tayo naman ang nag-prepare nun, pero ang talagang ugat naman talaga nun, yung Panginoon. Pero maraming mga ganong nangyari. May nakita pa nga ako, at wala naman akong ibig sabihin, natutuwa ako. Pari-pariho po sila ng t-shirt. Parang nagpagawa po sila ng t-shirt. Pari-pariho po sila. Para naman, hindi naman ako baka sabing naiinggit si Karin nilex ko naman. Okay, so, tabla na po yun nilex ko naman. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay huwag pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Pagka nagbibigay tayo, masaya tayo, di ba? Upang ating ikagalak. Verse 18, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Share the blessings. Kaya, of course, hindi natin
pinag-uusapan dito yung politics, bagamat siyempre bahagi rin ng ating lipunan o buhay yan. Ako sa totoo lang, natutuwa doon sa mga nakikita ko, napapanood ko na nagbibigay po sila ng malaking pera, no? Malaking tulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Noon pa yan, nagbibigay po sila. So, Diyos ang magpapala sa kanila. Diyos ang magpapala sa atin. Alam ng Diyos yung bagay na yon. Kaya nga sabi nga po rito, ito raw po ay ating ginagawa, Ito raw po ay magsiyaman. Paano tayo magsisiyaman? Ano po yung nakasulat po roon sa aklat ni Mateo? Yung ginagawa nating mabuti, nag-iimbak po tayo roon sa ating bangko sa langit. Doon daw po, sabi po ni Mateo, wala raw pong magnanakaw doon. Kundi, yun po ay iniimpok natin. At natatandaan pa naman natin yung sinabi ng Panginoon na sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, at magtatanong daw po yung mga tao sa Kanya na, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at ikaw ay aming pinakain? At sasagot ang hari, sasagot ang Diyos, sabi po sa kanila, sapagkat ginawa nyo sa maliliit na mga ito ay sa akin ninyo ginawa. So alam na po natin, ano yung una? Magtatapos na po ako. Praise and worship. Ano pa po yung isa? Forgive and forget. At yung pangatlo, share the blessings. So, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay hinango natin sa banal na kasulatan. Hindi ito isang guni-guni o sinasabi lang ng isang tao. Ang mga references po natin dito ay nanggaling sa banal na kasulatan. Kung ganon, may ipinapakitang ganon. May ipinapakitang ganon ang banal na kasulatan. May principles na ganon. May aral na gayon sa ating pinag-aralan. At ito naman, bakit ito naisulat? Para sa ating mananampalataya. Hindi naman mahirap. Hindi naman mahirap ang magpasalamat tayo sa Panginoon. At alam ko, ginagawa niyo yon. Nadarama ko po yung bagay na yon. Hindi naman mahirap, yung magpatawad at kalimutan na. Anong sabi ni Paul sa unang verse na binabasa natin? Na nililimot ko na ang mga nakaraan. Kasi kung ang nakaraan na yan ay magdudulot lang ng sugat, hindi po ba? Bakit hindi natin kalimutan? Kung pag naalala lamang natin yung bagay na yun, hindi natin maiwasang hindi maluha, hindi maiyak, sama ng loob. Bakit natin ilalagay pa sa puso natin? I-delete na natin yon. Yung mga bagay na lang na mabuti, ano po ang i-save natin? Kasi pagka naalala natin yon, nangingiti po tayo. Pero yung mga bagay na nagpaiyak sa atin, kalimutan na po natin yon. At yun po ay paninindigan ni Paul. Nagkaroon siya ng karamdaman, nagkaroon siya ng kahirapan. Ngunit ang sabi po niya, kung kailan daw po siya mahina, ay nagiging malakas siya. Forgive and forget. At yung pangatlo, Karine, mabigat yun. Hindi, share the blessings. Hindi ko na po binasa yung verse doon po sa aklat ng ng Gawa, na higit na mapalad. O sa ibang pagkakasulat, mas mapalad. Ang alin? Ang nagbibigay. Hindi po ba? Higit na mapalad, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. Gawin nating literal. Kayo, may mga sasakyan kayo. Pag tumigil ka sa kanto, may nagpupunas nung windshield. Ay, hindi niya titigilan yon. Bibigyan mo na rin. Kung 5 piso, masaya na rin siya. Kakatok. Dala-dala ang bata. Hindi ko lang masabing, dala-dala ang bata. Minsan, sanggol pa lang. Hindi ba mapalad yung nagbibigay kaysa ikaw kaya, bagamat prinsipyo po ng banal na kasulatan, pero totoo. At dito nga po, yun daw pagbibigay, sabi ng sulat ni Paul kay Timothy, isang kayamanan doon sa langit. At sabi ni Mateo, hindi mananakaw ang bagay na yon. Huling verse na lamang. Bagamat mahaba nawa minsan nga mga kapatid, tanda ko mga 3 weeks, 3 Sundays kung tinatalakay ito Isang bagong umaga, bagong pag-asa. Doon talaga natin dapat i-prepare yung ating sarili. Kasi tayo tumatahak na naman sa isang panibagong yugto ng taon sa ating buhay. Maiksi lang kapatid, pero sa totoo lang, masaya rin ako nung dumating na po yung 12, nag-pray kami ng aking family. Pero sa damdamin ko, masaya ako sapagkat may karanasan din kasi ako noong taong 2021.
alam nating lahat ng bagay na yon. At salamat sa Diyos sapagkat inihatid niya ako at ang aking mga mahal sa buhay sa taong 2022 na malakas sa kanyang awa at biyaya. At mahalaga kung ganon na may pagpapatuloy po natin yung tatlong bagay na pinag-aralan natin. At dito nga po sa isang matalinhagang sulat ni Solomon sa Aklat ng Kawikaan, ganito po ang ating doon ay mababasa. Ito po naman mga kapatid ay isang mga verses na maging kayo man ay naisesend ninyo sa ating mga group chat. Anak ko, huwag mong kalilimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. Dagdag sa iyo. Minsan nagpipray tayo, Panginoon, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay. Madadagdag sa iyo. Verse 3, huwag kang pabayaan ng kawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg. Ikintal mo sa iyong puso. Sa gayo'y makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan. Sa paningin ng Diyos at ng tao, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong landas. In all the ways, acknowledge Him and He shall direct thy path o your path, kumbaga. Kilalanin mo siya. Huwag kang magtitiwala sa iyong sariling kaunawaan. Minsan, iniisip natin na nag-aral naman tayo, pero yung palang mga bagay na yon, pangalawa na lamang. Dapat sa ating buhay na ito, nasa isip at puso natin ang Panginoon. So kung ganun mga kapatid, ako'y nagtatapos na. Muli, ako'y una nagpapasalamat sa Panginoon. At nagpapasalamat din po sa inyo mga kapatid, gayon din sa lahat ng mga sumusubaybay sa live streaming na ito. Sapagkat isa lang naman talaga ang reason. Ginagawa natin ito dahil sa ating Panginoon. At lubos-lubos yung ating kasiyahan sapagkat sa taong 2022, sa kanyang awa at biyaya, tayo ay ginagabayan, pinagpapala at pinahihintulutan na magkaroon tayo ng bahagi sa banal niyang gawain. Mga kapatid, minsan pa para sa Panginoon. Salamat. At bago tayo dumako sa ating gawain, huwag nating kalimutan yung mga nangauna na bumabati, nagpapaabot ng kanilang pagbati sa ating live streaming na ito. Of course, ang ating kapatid na Guada Morena o kapatid na Nonoy, Martin family, ang ating kapatid na Elce Estrada at gayon din si Elvin Lopez. Yan po naman, mga kapatid, ay nasa Canada. Sabihin po ninyo, nasa Canada, nanonood po sila. Kay kapatid na Jean Matira Burns, nag-watch po siya kanina. Nandito po siya ngayon. Okay, nakita ko po siya rito, kaya naisulat ko. Ang kapatid na Lisa Sarmiento, Nanette and Joseph Kagikla, ang family ng ating kapatid na Delphine Along-Alay, kapatid na Corazon Margarijo, dyan po sa Malaysia, kapatid na Joy Manabat, Noeme Reyes, kapatid na Chona and Marvin Ascaraga, dyan po naman sa Daco ng Quezon. Kay kapatid na Beth Ayacocho, sana po makadalo na po sila rito. Kanina, nag-watch din po ang ating kapatid na Flor Manikis. Kumusta na po ang kapatid na Flor? Kapatid na Lea Velasco, Ong family, kapatid na Lolita Milujivic, dyan po naman sa North Carolina, sa USA. Kapatid na Hazel Ann Fariñas, Fariñas family, Kakulitan family, dyan po naman yan sa Bikutan. Gayun din ang ating kapatid na Lea, ang kapatid na Lea Velasco, ang anak ng kapatid na Lina, kung inyo natatandaan si Lea. Every Sunday, lagi pong nanonood po yan. Kumusta po ang Velasco family, Lea? Gayun din po ang kapatid na Lolita Milujivic, Hazel Ann Fariñas, Marlene Pasol, Noemi C., Belet Cabrera. Hoy, Kabelet, kumusta po kayo riyan sa Bicol? Si Mila Rubiano, dyan po sa Bataan, Marcel Kaugiran,
Kumusta po ang Kaugiran family? Narito po ang ibang mga Kaugiran, Burns family, ang kapatid na Eric Hernandez at kapatid na Walter Rosal, diyan po naman sa Australia. So, kapatid na Rebecca Fernandez na Jots, Elizabeth Tesler sa UK, si Luz Nagamacho, Stella Olivar na Bishima, kapatid na Virgis Sarita, at ilan pa po nating mga kapatiran sa ibang bansa. Of course, Santiago family, Manikis family, kumusta na po? Narciso, Tony and Linda family. Of course, Ong family, Martinez, Martin, Coronado, Herrera family, at gayon din po sa ilan pa po natin mga kapatid na hindi ko man nabanggit ang kanilang mga pangalan, nabanggit mo kanina na inyong ginagawa ay para sa ating Panginoon. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Lahat po inanyang ko magsitayo. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still await here in the silence until you come and sit a while with me. Let's sing when I am down. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still await here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Come on, let's declare. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can
Purihin ang Diyos at sa pagpapatuloy po ng ating gawain, nakasulat po sa Aklat ni Juan, chapter 6, verse 47 up to 58, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng kabuhayan. Nagsikain ang inyong mga magulang ng mana sa ilang at sila'y nangamatay. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ako ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, at ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman sa ikabubuhay ng sanlibutan. Ang mga Hudyo nga'y nangagtatalo na nangagsasabi, paanong may papakain sa atin ng taong ito ang kanyang laman? Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban ng inyong kanin ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At siya'y aking ibabangon sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako'y sa kanya, kung paanong sinugo ako ng amang buhay at ako'y nabubuhay dahil sa Ama, gayon din naman ang kumakain sa akin, siya na may mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumabang galing sa langit. Hindi gaya ng mga magulang na nagsikain at nangamatay. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang Diyos, tayo po ay magpasalamat. O dakilang Diyos, na lubhang makapangyarihan sa lahat. Muli po naming ipinapaabot, Ama, ang amin pong taos-pusong pagpapasalamat sa biyaya at pagpapalang ipinagkaloob po ninyo sa amin. Sa inyong pangunguna, O Diyos, sa gawain na ito. Panginoon, muli ay aalalahanin po namin, Amang Banal, ang iyong mga hirap at sakripisyo doon sa Kalbaryo nang dahil sa aming mga kasalanan. Narito po, Panginoon, ang katas ng ubas at ang tinapay na siyang kalarawan ng iyong katawan at dugo na natigis doon sa krus nang dahil sa aming mga karumihan. Pagpalain niyo po nawa, Amang Banal, ang banal na tipan na ito namin pong tatanggapin sa aming mga sari-sarili. Sa bahagi po namin, Amang Banal, maging ang mga kapatid na gumaganap ng banal na Santa Cena sa kanilang mga tahanan, kami po, Diyos, ay buong kapakumbaba ang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang hindi po naging matuwid sa inyong paningin. Patawarin niyo po nawa, Ama, ang bawat isa sa amin at maging karapat-dapat po nawa, O Diyos, ang bawat isa na tatanggap ng banal na tipan na ito. Panginoon, magdulot po nawa sa amin ng iba yung katatagan ng aming pananampalataya at iba yung kalusugan, kalakasan ng aming mga lupang katawan, ang biyaya ng aming gaganaping pag-alala sa banal na tipan. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, at ang lahat ng mga bagay na ito, Ama, ay amin pong idinadalangin at ipinagpapasalamat sa pamamagitan po, Diyos, ng inyo pong banal at dakilang pangalan, Panginoong Jesucristo, na amin pong Diyos at amin pong tagapagligtas. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi,
Ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Okay. At gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay, uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang taong kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen. Sa pagpapatuloy po, sa mga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6, datapwat, sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagyana ay nag-aani naman ng bahagyana. Ang nag-aasik ng sagana ay mag-aasik naman sa sagana. Pagbigay ng bawat isa ay sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen. Praise the Lord. Bahagi ang pagkakaloob ng Kristiyano, ang Diyos ay may dugo. Huwag tayong makakalimot sa ating paghahandog. Magbigay ng masaya, huwag mabigat ang loob. Ayon sa bawat kaya, ang puso ay marugdong. Anong saya, anong sigla, naghahandog na may tuwa. Ito'y kailangan ng Kristiyano, nakaran ng
Diyos ay sasagana. Mapalad ang nagbibigay ng masaya, biyayang alay sa atin ay binabalik lang sa Kanya. Tuwing unang araw ng sanglinggo, magbugot at magsimpan, huwag tayong mag-aalinlangan, laging paghahandaan. Utos na dapat sundin, ito'y banal na gawain, ipagpungi at huwag nating lilimutin. Anong saya, anong sigla, naghahandog na may tuwa, ito'y kailangan ng Kristiyano, ng aral ng Diyos ay sasagana. Mapalad ang nagbibigay ng masaya, biyayang alay sa atin ay binabalik lang sa Kanya. Anong saya, anong sigla, naghahandog ng may tuwa, ito'y kailangan ng Kristiyano, ng aral ng Diyos ay sasagana. Mapalad ang nagbibigay ng masaya, biyayang alay sa atin ay binabalik lang sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po naman ay dadako sa ilang pagbati. Bagamat ang ilan ay hindi po nakapagpaabot ng kanilang mga birthday, salamat sa Diyos at may mga ilang kapatid din na naririto upang magpaabot ng pagpapasalamat sa Diyos. Narito ang ating kapatid na Mikmik Solivio. So, anong pangalan ni kapatid na Mikmik? Okay. At gayon din, kay kapatid na Noy Mereyes, happy birthday po, kapatid po natin sa dako ng Fairview. At gayon din sa aking pamangkin na si Jonathan Lopez, dyan po naman sa dako ng La Maria, San Pedro, Laguna. So, gayon din po, ibig ko pong isama rin natin sa ating prayer, sa ating mga personal prayer, ang ating mga anak, ibig ko pong sabihin, ang munting bata na si Teo, ito po yung anak ng kapatid na Jumel at Diday, at kapatid na Ezekiel, ayun, gayon din po ang kapatid na Belen, kapatid na Jerry, at ang patuloy na paggaling ng ating kapatid na Loisito o si Louie Licopa. Naririyan po siya, kasama po natin sa ating gawain. At sa mga nagdaraos ng birthday, katulad nga ni kapatid na Mikmik, sabi ng banal na kasulatan, dinggin mo, o anak ko, at iyong tanggapin ang aking mga sinasabi. Ang mga taon ng iyong buhay at ang mga taon ng iyong buhay ay magiging marami. Aking itinuro ka sa danang karunungan. Aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Pagka ikaw ay umayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya ay iyong buhay. At saka ragdagan pa po sa aklat ng mga awit, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo, ang Panginoon ay lilimo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok
mula sa panahong ito at sa magpakailan paman. Purihin ang Diyos, tayo po ay dadako na sa atin pong panalangin. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon, Amang Banal, muli ay taos-puso po kaming nagpapaabot o Diyos ng pagpapasalamat, pagpupuri at pagsamba sa inyo pong banal at dakilang pangalan. Maraming salamat po muli, Ama, sa isang mabiyaya, mapagpala at napakagandang araw at inaangkin na po namin, Panginoon, ang year 2022 na patuloy na pagpapala sa aming lahat. Salamat o Diyos sa inyo pong naging pangunguna sa gawain na ito. Salamat, Amang Banal, sa amin pong mga napag-aralan, ang praise and worship, ang forgive and forget, at ang sharing. Panginoon, patuloy niyo pa pong ipagkaloob sa amin, namin pong maunawaan at maisabuhay ang mga bagay na yaon. Muli o Diyos, maraming salamat din po, Ama, sapagkat sa bawat isa sa amin, to all of our family members, hinatid po ninyo kami, Panginoon, sa isang panibagong taon na ito, na taglay po ng bawat isa ang kalakasan, ang kalusugan at buhay. Thank you rin po, Panginoon, maging sa mga pagpapalang pinansyal o hanap buhay na ipinagkaloob po ninyo sa amin, partikular sa aming mga mahal sa buhay. Panginoon, narito po ang aming kapatid na Mikmik, nagpapaabot ng pagpapasalamat sa kanyang kaarawan. Gayon din po ang aming kapatid na Noy Reyes at gayon din sa aming kapatid na Jonathan Lopez, na kung saan ay nagdiriwang po sila ng birthday, Panginoon. Pagpalain niyo po nawa sila, O Diyos. Pagpalain niyo po nawa ang kanilang kalusugan. Pagpalain niyo rin po nawa, Panginoon, ang kanilang mga mahal sa buhay. Partikular ang kapatid na Mikmik, Panginoon, sa kanyang pag-aaral. Pagpalain niyo po siya. Gayun din po ang kanyang kapatid, mga kapatid, at ang kanyang mga magulang. Ama, lakip din ang aming dalangin sa aming mga anak na si Ezekiel, si Teo, gayon din ang aming kapatid na Belen, kapatid na Jerry, kapatid na Louie, Panginoon. Sila po, Ama, ay may mga karamdaman sa kanila mga lupang katawan. Idinadalangin po namin sila, O Diyos, na sa inyong awa ay magtuloy-tuloy na po, Panginoon, ang kanilang kagalingan. Partikular sa aming anak na si Teo at ganoon din po kay Ezekiel. Amang Banal, ang inyo po nawang biyaya at pagpapala ay patuloy po nawa nilang makamtan, Panginoon, sampu ng kanilang mga mahal sa buhay at gayon din po sa lahat ng mga nagmamahal sa kanila. O dakilang Diyos, sa mga kapatid na nagtungo po rito sa dako ng Makati, dinadalangin po ko po, Amang Banal, at ipinagpapasalamat ang kanilang mabiyayang paglalakbay, na kung paano niyo po sila ginabayan, Panginoon, nawa sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan, muli po nilang madama, Amang Banal, ang inyong gabay at pag-iingat sa kanila. Sa mga kapatid po naming nagmamaneho o mga drivers, Panginoon, pagpalain niyo po nawa sila, nataglayin po nila ang isang mabiyaya at mapagpalang paglalakbay. Amang Banal, sa mga kapatid po namin na nagpaabot ng kanilang kaloob, isang pagpapala po nawa muli, O Diyos, ang patuloy po ninyong ipagkaloob sa kanila. Sa mga kapatid po namin na mga walang hanap buhay, pakitulungan po ninyo sila, Ama, na sila man ay magkaroon ng mga pagpapalang pinansyal. O dakilang Diyos, muli, amin pong ipinagpapasalamat, amin pong ipinapaabot ang aming taos-pusong pagpapasalamat, Ama, sa isang bagong taon sa aming buhay. Pakigabayan po ninyo kami, Ama, at patuloy niyo pong ituro sa amin ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Muli, Panginoon,
maraming salamat sa isang mapagpalang araw na ito na ipinagkaloob po niyo sa amin. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa live stream na ito, Amang Banal, saan mang panig ng bansa o saan mang panig ng mundo sila naroroon, Amang Banal, pakiabot po ninyo sila ng inyong pagpapala, ng inyong biyaya. At ang lahat, O Diyos, ng mga bagay na ito ay amin pong sama-samang idinadalangin, amin pong hinihiling, O dakilang Ama, sa pamamagitan po, O Diyos, ng inyong pong banal at dakilang pangalan, Panginoong Hesukristo, na amin pong Diyos at amin pong tagapagligtas, na kaisa po ng dakila at ng pinakamakapangyarihang Amang Yahweh at ng kabanal-banalang Espiritu Santo, maging ngayon at magpakailan, kailanpaman. Amen. Purihin ang Diyos at bago po natin tanggapin ang mabiyayang pagpapala ng Panginoon, ipinapaabot ko lamang po mga kapatid na considering na tayo po ay naibalik na sa level 3, ipopost na lamang po natin sa ating group chat ang posibleng dumalo o makadalo rito sa next Sunday. Tayo po ay saklaw po nun o sakop po tayo nun sapagkat tayo po ay nasa NCR. So, sa mga kapatid po natin ang gagaling pa po sa malalayong lugar o dumadalawan po sila rito, ipopost na lamang po natin sa ating group chat ang bagay na yaon. At tayo po ay dadako na sa mabiyayang pagpapala ng Panginoon. Ngayon, doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo ay makapagharap na walang kapintasan, na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. 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 Happy New Year, church! Thank you for joining us today. In Jesus' name, stay safe, everyone. Hallelujah. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe, I believe, I believe in you, Lord. I believe, Jesus. I believe, Happy New Year, everyone. I believe, I believe in you. Yes, I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you gives me strength. Nothing is impossible. Oh, through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.